Sobrang ganda. Hindi ko alam kung na-justify nung camera. Ito yung ano. Today is April 19. Ala, anniversary na pala namin. And it's already 5 a.m. So, pupunta kami ng Bacolod. Gaget ready mo na ako sa Jamer, tulog pa. Time check. It's already 6:17 and from our accommodation, yung ride namin going to the ferry terminal is around 15 minutes. So, we will compare yung price if in-drive kami or magta-tricycle if ano mas mura. Pero for sure yung in-drive. Pero magtatanong muna kami sa labas. So, for our first day, we will be going to Bacolod. Researching yung schedule ng ferry which is Fastcraft. Ang Ocean Jet ata siya, Ocean Jet. Ang first schedule from Iloilo to Bacolod is 7:20 a.m. for Sunday. Dito na kami sa ferry. Ano sabi? Pwede na tayo pumasok. Yun. Dua ka rin ko. Ticket secured. Ang time today is 7:09. Malis namin is 7:20 a.m. Then buti nakaabot kami kasi yung nabili kami ng ticket, last 15 seats na lang yung available. So, if you are going here, mas maganda na punta kayo na maaga para, since lalo na ngayon Sunday, feeling ko mas maraming tao pag Sunday, limited yung seats. If gusto nyo ng mas maagang schedule. So, kung gusto nyo ng maagang schedule, mas okay talaga na pumunta kayo early. From dun sa ni-research ko, ang ticket price last February, kasi hindi pa siya nag-price hike sa fuel, 550 pa each. Pero pag punta namin dito, 650 na siya. So, nadagdagan ng 100. So, ayun lang. Be informed lang. Kasi kahit dun sa website eh. Ano? Parang may tumalsik sa... Ayan o, yak! Ano yan? Saan? Yan! Ayan o! Yak! Parang may flavor. Ice cream! Parang ice cream eh. The OG chicken inasal. Ang daming chili oil. Ay, chicken oil pala. Nag-drop lang kami saglit kasi nag-grab lang kami. Nagpa-drop lang kami. Parang iba lighting dito. Ay, thank you po. Ang ganda ng cameo, ha? Ay, Nag-vlog mo? opo. Ako, may channel din ako.
We went to the ruins here at Bacolod and we paid 150 pesos each for the entrance fee. But you can also pay 400 pesos each, which is consumable to their restaurant. Konting trivia lang pala, did you know that the ruins is one of the most iconic tourist spots dito sa Bacolod and often called the Taj Mahal of Negros? This beautiful mansion was built by Don Mariano Ledesma Lacson in memory of his wife, Maria Braga Lacson, who passed away at a young age. Kaya sobrang special ng place na ito because it is actually a symbol of love and remembrance. The mansion used to be one of the grandest homes in Negros, but during World War II, it was intentionally burned to prevent Japanese forces from using it as their headquarters. Surprisingly, the structure kept burning for several days because of its hardwood foundation, leaving behind the beautiful ruins that we see today. Kahit ruins na siya ngayon, ang ganda pa rin ng architecture niya. You can still see the intricate details and imagine how majestic this mansion was back then. Si manager. Dito kami sa restaurant nila and umorder muna kami ng shake kasi sobrang init. And today is already maaga pa. So marami pa kami pwedeng mapuntahin. 11 PM pa lang. Hey, guys. Yan, pakita mo kasi sino. Thank you. Ano sa'yo? Light chick. Top light chick. Light chick. Refreshing. Grabe. So guys, dito kami sa The Ruins. Saan to lang? Restaurant of The Ruins. The restaurant of The Ruins. Papakita ko sa inyo yung place. Nainitan kasi si Eliza eh. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda tong The Ruins. Ganda, diba? Gusto ko yatang mag-vlog na lang ako mag-isa eh. No? Ito, ipapakita pa ako sa inyo. Oh, ganda. Isang angulo. Supposedly, dapat pupunta kami sa Jojo Vito. So, magpipaint dapat kami ng mask. Pero, unfortunately, hindi namin nakita na close pala siya every Sunday. So, dumiretso na lang kami dito sa Art District. Sunday kasi ngayon, kaya maraming close. Guys, we're here walking. Maglalakad kami papuntang Robinsons. Punta kami Robinson kasi init na tong dragon na to eh. Ayaw nyo sa mainit. Aircon girl kasi. Walking kami mga 400 meters away from here. Mga ano lang naman, 6 minutes walk. Yeah.
Tapos, So we made a quick pasalubong shopping here at Bongbong's, located lang din dito sa Robinson. So bumili lang kami ng mga pasalubongs na pwede naming mauwi. guys, ang haggard ko na. Bumili kami ng pasalubong sa Robinson, Bacolod. And then, ngayon dito na kami sa pork, bread ko pork. And, ang boarding time namin is 4 p.m. and currently it's already 3:47. So, a few minutes away na lang. Babiyahin na rin kami pa Iloilo. So, ito yung binili namin sa Bongbong's. Pinabox na namin. Lamig. Hello guys. Balik na pala kami dito sa accommodation namin and we have bad news. From the port, nag-grab kami papunta dito and then naiwanan ni Jmar yung tripod. So ang ginawa niya, kaya wala siya ngayon, bumalik siya doon, naghanap siya ng rider. Walang angkas dito, walang joyride, walang Move It, wala. So naghanap siya sa Facebook group ng rider na pwede niya masakyan para bumalik dun sa ferry. So, ayan, bumalik siya sa ferry and then, ayan, nag-chat na siya sa akin na wala daw talaga dun. Nawala yung tripod. Habang pababa kami ng Roro, na-videohan ko pa si Jmar na hawak-hawak niya pa yung tripod. Ayan, makikita niyo sa video. Ayan, hawak niya pa yung tripod. Naghantay kami ng Grab. Tapos, doon kami nag-abang sa ferry. And then, dumating yung Grab and then, nilapag niya yung tripod somewhere. Then, hindi na niya nakuha ulit. Bumalik siya dun ngayon and then, sabi niya wala na daw tao dun sa ferry. And then, wala na daw talaga. Kahit yung mga guard, wala daw nakitang tripod. So, ay, ang sad. Yung tripod na yun yung lagi namin talagang dala-dala kahit saan kami magpunta, kahit saang trip yung pupuntahan namin. Sobrang dala-dala namin yung tripod na yun. Sobrang useful, especially kapag kami dalawa lang. Wala kang magpipicture sa amin. So, yun yung lagi namin gamit. So, lalo na pag si Jmar, since mahilig siyang kumuha ng mga cinematic videos, yun talaga yung tripod na ginagamit niya. Pero, bukas, meron kaming island hopping. Wala kaming tripod. And then, sa mga susunod na araw, wala kaming tripod na gagamitin. Kaya medyo na-stress lang ako kasi day 1 pa lang namin. May nawala na kagad. Good morning! So, today is April 20, 2026 and andito na kami currently sa Bangkal Port and today mag-start yung Gigantes Island Hopping Tour namin. So, we booked this trip pala through Klook. So, ilalagay ko na lang dyan. If you are interested, pwede rin kayo mag-book through Klook. And, very organized na kasi siya. Andun na yung 5 islands. And then, kasama na yung shuttle service. So, hatid kami and susunduin kami dun sa aming accommodation. Kasama na rin yung lunch na food. Sila na rin mag-organize na mag-register dito sa reception. So, if gusto nyo mag-DIY, much better na pumunta kayo ng maaga. 8:30 pa yung boarding time namin and currently it's already 7:30 pa lang ba? Yeah, 7:28. Aga pa. 7:28 pa lang. So, ngayon, ay, wala. Ano naman yung gimbal? Parang nagloloko na yung gimbal. I-rebalance. Kahit morning pa lang, ang dami ng tourist. So, much better talaga na maaga. Especially if mag-DIY kayo, guys. From city, umalis kami ng 4 a.m. So, Hindi na nga tayo nasusunod. mga 2 to 3 hours yung biyahe, ganun. Hindi ko rin namalayan kasi buong biyahe tulog ako. Pati siya, tulog. Ayan guys, ano ulit. Tumagal na ako ng gagawin. Paano? Bakit ganyan ka magkalit? Parang reception area nila para magpa-registered kayo for mga tour. Ito
Ito oh, try mo. Itong mga maliliit na sombrero. Ayoko na ganyan. Ay, sa kay baby yan, why? Sa inyo. And then ma'am, sir, meron po tayong 6 island itinerary. Sa bawat island, nagbibigay po kami ng oras para bawat island natin mapupuntahan. Wow, sayang. Babasa yan. Oo, ayan na. Relax Organic. Oh, isampay mo ba ito sa ano, ma? Sobrang ganda ng tubig, ang clear. First island is itong Kabugaw Gamay Island. And ito yung sikat na island na merong overlooking, which is ito siya, guys. Ayun. Kikita nyo ba yun? Yan. So, kailangan na makit dyan para magkaroon ng overlooking na photos. Pero, di pa kami makit dahil nagdo-drone shot pa si Jmar. So, for this island, mag-i-stay do kami dito for 1 hour. And punta namin ng island is 7. Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, I think you're my subsistence. Hey you, or am I wrong? Meron silang halo-halo, mais con yelo, maruya, red beans, and bigay. Meron silang manggawin bagoong, orchid, Galing yun. Parang ang crocodile tail. and then sa likod Bitambayan. And then Yung gano'n na. okay po ma'am, sir. Welcome po sa Mini Boracay. High tide ngayon, walang buwangin. Meron siyang part na mababaw, meron siyang part na malalim. Pa! Hintayin natin. Gusto nyo lunch? Lunch. Ganyan ka taas? Talaga? Amin nga lang, yung ganyan pala yung nasa baba ngayon. Ano yung phone? Scallops bouquet.
our third day and it's already April 21. And today, pupunta kami sa Buklod, which is 1 hour and 45 minutes away from our accommodation. And then, after that, sa Green Farm naman kami, which is malayo din from Buklod. So, yung Buklod kasi nakita namin siya na para siyang mini Batanes na place. Medyo chill lang. Sana chill lang ngayon kasi grabe kahapon. Sobrang hindi na ako nakapag-vlog kasi sobrang extreme ng mga water activities at saka limited lang din talaga sa time. Kaya sinulit namin kaya hindi na ako nakapag-vlog. Nag-rent pala kami ng motor. Kaya mo yan, Pasyo. We trust you. Love is intense, car quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, car quand je te vois. Picture ka sa gitna, love. Ito kami ngayon sa Iloilo, Miagao, Buklod. Tinatawag nilang Mini Batanes. Ito yung Ang ganda! Andito na kami guys. Sobrang ganda. Hindi ko alam kung na-justify nung camera. Pero ang ganda talaga niya in person. So, andito muna kami sa puno. Ang sarap niya titigan. Parang kaya mong tumitig ng ilang oras dito. Tingnan nyo guys. Tada! So, dito pala, make sure, if pupunta kayo dito, make sure ang una nyong gagawin is kakain na kayo ng breakfast. Or basta kumain na kayo kasi wala masyadong kainan dito. So, buti may nadaanan pa kaming karinderya before makarating dito. So, doon na lang kami kumain kasi nakakagutom yung biyahe. And then, isa pang tip, kapag pupunta kayo, dapat malakas yung sasakyan na gagamitan nyo. Either kotse or motor kasi sobrang steep ng daan talaga and pataas talaga yung daan guys. Buti kinaya nung Fajo na motor
Wala rin masyadong tao. And no entrance fee, guys. Kung nag-worry kayo if may tindahan ba dito, bilihan ng tubig. Meron naman tindahan dito, pero syempre, since yung location is taas pa, bundok pa, mas mahal yung mga prices ng bilihin dito. Kasi bumili na kami sa baba ng tubig. Ayan, may papakita pala ako sa inyo yung pinagawa kong nails. Ayan. Hindi siya gawa. Ano lang to, sa TikTok shop lang to. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense, car quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Parang Lubok River, no? Pero hindi pala silang mga golf cart dito. Bukod sa attraction, na yung pinaka-main attraction dito sa Green Bar, meron din silang mga activities. Mainit na ngayon and magre-ready na tayo sa mahaba-habang lakaran. Miracle Fruit. Time check. 10:27 AM na. So, right on track ang ating itinerary para makabalik tayo ng maaga sa city. Na-invento na si Eliza para hindi mapagod agad. Nakakit namin. Hindi kami Catholic or ano. Pero akit kami dito. Yun na, pagod na. Ganda oh. Ito yung dagat oh. Ito yung ano. Go Dora the Explorer! Ganda mo dyan, love. Sana lagi ka nalang pagod. Dito oh. Love. Hindi. Takot ka? Saan tayo pasok natin? Huwag mo kuha ka ng lagkit. Kaya nga yun. Hindi, nag-echo kasi nagbabounce. Ha? Doon tayo. Tamad na bumaba si Idol. Hmm? Mhm. 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 After Garin Farm, we went back to our accommodation and hindi na ako nakapag-vlog since nag-freshen up muna kami and nagpahinga. And after that, we visited the Iloilo Contemporary Arts Museum
And the Ilomoca or Iloilo Contemporary Arts Museum is located here at Mandurriao. The entrance fee was 100 pesos each and also may discount for PWD and student. Marami kaming napuntahan na museum and this is the first museum that we went to. Picture ay pangalan Sulat mo. namin. Saan po kayo sa Cavite, ma'am, sir? 26. May link po ba kayo sa Brandy, ma'am, sir? Hindi nga po nag-iinom. Hindi nagiinom. Ay, hindi na. Oo, occasionally lang. Oo. Ano? Ano touch para sa akin? Thank you. Kung gusto nyo makatigam ng bachoy, then bawal kayo sa pork. Dito sa pinainan namin, ang name is Netong sa Bachoy. Dito sa May Labas Public Market. Di ko alam kung rinig nyo ako. Meron silang all beef guys. So ito all beef yung in-order ko. Pero sa medium size lang yung available na all beef. Marami siyang meat. Para kulang ng Try din natin bakery sa JD's. Ano mo? Gusto ko may chicken roll. Chicken roll. Oo, kumuha ka lang. Ito na lang sa akin. May drinks sila. Ano pang available nyo na drinks aside doon sa yung lemonade iced tea? Ano, try natin ba? For like so after namin dito sa Netong's na Lapas Bachoy, dito lang sa tapat ng Lapas Public Market. Pumunta kami dito sa JB. So bumili kami ng mga bread and order kami ng isang drink which is pag-share na namin kasi baka di namin maubos. So ito, binili namin is ano to? Ube cream, chicken roll, banana cake, banana bread, asado roll kay J. Marian. Cheese roll, yung kami dalawa. Yan. Thank you. Ito yung matcha makapuno. Bago nila to eh. Try na. Matcha makapuno. Ito, try mo. Describe. Lasang dako. Sarap. Okay na to, di ba? Kainin ko na yung Parang hindi ko na tayo makapuno. More on matcha. matcha, no? Oo. Kaya nga dahon sa Cheese ba talaga yun? Parang coconut eh. Coconut siya lab. Hindi siya cheese. Yun, gusto ko yung hinarap mo talaga sa'yo. Try ko naman yung cheese roll. Ngayong araw, puro kain ang gagawin namin. Lalo na bukas. For our next and last stop here at Iloilo, we went to Avanceñas Balenga Bato. Isa ito sa mga old heritage houses dito sa Iloilo. And ang ganda kasi na-preserve pa rin talaga yung original architecture niya.
There are a lot of wooden furniture, antique collections, and even the detail of the house itself. What I like the most is hindi lang siya museum na puro display. You can actually imagine kung paano namuhay yung mga tao noon. Big respect to ate na nag-tour sa amin within the place because sobrang detail niya mag-explain. Ah, yes po. 200 per head. With pancit molo namin, ma'am. Sleeping museum ito sa now. The fourth generation still living here po. So yung bahay nito is never pong ninabandon kaya nagtagal ito ng 161. Ito naman po tinawag na balay na bato because of the wall made of stone. Then yung finishing po is limestone. This is the escalera principal or stairs. Meron itong 46 degrees and 16 steps. Walk sideways lang po. Then yung bilang ng bawat step po, oro, plata, mata. So oro, ibig sabihin gold, plata, silver, mata, death, or bad luck po siya. So pwede na kayong umakyat. So ito naman po yung sala ngayon or living room po. At ito naman yung pinaka malaking part ng bahay nila before. Yung ceiling na restore na po yan. Yung original ceiling ang kanto. Yung floor naman po still original po yan. The dark colored hangtong. And yung light color gunabi po. So itong parts ng bintana nila, the ventilation, bintana. And so itong table naman made of Nara. So 100 years old na po. Ito niyo po, 161 na yan po, old as the house. So it's made of ivory po siya. Balsay niya, kami niya, balay na ba po. Unay dito, kasama na sa entrance fee yung free nila na hot chocolate dito. And then, free of refill lang siya. Basta, you need to ring this bell lang para marinig nila. And then, meron na rin siyang included na mga biscuits pang dip dito sa chocolate. So, tatry natin yung chocolate. Dito kami sa Molo Mansion. Tapat lang siya ng Molo Plaza. Ito yung nakikita kong sikat na kainan dito. Ito, nasa Molo Plaza lang siya. Ayan. Itong park na to. Ayan. Ito yun. Ayun o. Hello. Yung pancit molo nyo po. Ano po yun? Tatanong ko lang po kung pork yun. Pork yung Pero yung soup yung chicken. Try mo. Okay. Thank you. Sarap. Sarap na sabaw. Lasang ano? Isa chicken sotanghon. Ganun yung lasa niya. 45 pesos tong maliit. Maliit lang binili namin, guys. Pumili kami ng puto. Yung puto nila is nakaset na siya na 3 pieces. Ba't kaya pancit molo? Hindi naman siya pancit. Puro na lang eh. Comment nyo nga guys, baka siya tinawag na pancit molo. Masarap yung sabaw niya. Sabi na rin natin sa bawe. Sarap no? I-rate mo out of 10. Ilan? 9? Wow, taas ah.
Molo Mansion, tapat lang din siya ng Molo Church. So, tatawid lang kayo. So, meron silang mga jewelry na binibenta dito, which is ang brand, may mga brand ng kultura na meron din sa mall. And aside from jewelry, they have mga clothing. Maraming mga coffee shop dito and mga food stalls. Dito lang siya sa gilid mismo nung Molo Mansion. Ito yung Molo Mansion, then ito lang yung mga food stalls. Ayan. So ngayon, ay, may mango sticky rice. Ha? Mango. Fresh mango. Pwede. Ilonggo's Legacy. Lapas Batchoy. Dito kami sa Costa. So, ito yung order namin, burger steak. Kasi kakain pa kami mamaya, so share na lang kami. Then, avocado shake. Pili ko, mabubusog ako dyan. May pork po ba? Meron po bang ulit dito? Mix. Walang pork. Itong sotang honyo, may pork ba? Chicken. Chicken yan. Chicken yan. Ang daming tao ngayon. Sa mga hindi kumakain ng pork, ang in-order namin is isang siopaw na regular lang para kay Jaymar. Then, order ako ng chicken sotang nila, which is yun yung pure na chicken talaga. And then, yung burger, since yun lang pwede kumakain kasi yun yung pure beef. In-order namin. Ay! So, ito yung kanilang burger. Then, siopaw. Then, sotanghon. Wala silang chicken? Wala. Mix lang daw ng chicken and pork. Wow. Sarap. Ayan siya. Wala nang pada ko soft drink. Ang burger nila is, ayan, simple lang. Beef nila is pure beef siya, hindi siya yung processed na beef. And makapal yung beef. Burger ng burger ulit. Tapos na kami kumain ngayon sa Roberto's. Ngayon, pupunta naman kami sa Museum of Philippine Economic History, which is 2 minutes away from Roberto's. So, nilakad na lang namin, then pinark muna namin doon yung motor. Since malapit lang din naman at saka pagpatuloy na rin ang kinain. So, sobrang init ngayon, guys. So, ang ganda ng daan dito kasi halos wala talagang mga wire na naka-spaghetti wires. Kaya ang linis tignan. Para siyang Intramuros. Dito na kami pala.
museum na natin to. Pang 5 museum na namin to ngayong araw. Pang-4 ngayong araw, then nag-museum kami kahapon. Kapag ka-consecutive pala nag-museum, parang nakakaantok siya. Tanghaling tapat ngayon, tapos kumain pa kami. So, ito na siguro last museum namin sa National Museum ng Iloilo. Dito kami ngayon sa Mudge Cafe. Bago to na branch. Nirenovate lang yung place. Lahat ng mga store dito, renovated lahat. Kung nakita niyo siguro sa vlog, luma pa yun. Anong taon po to nirenovate? Tsaka gaano siya katagal? Almost 3 years. 3 years din po. Paano po yun yung place nyo nung nirenovate to? Saan kayo pumuesto? Sa street. Nakita mo yung gitlaan. Nilagyan na ng Pwesto. ay kaya na may narapat na dito. Sobrang init. Kaya nga po. Kung kasi pinagalapat sa kanila. Pina one way. Oo, pilawan. According to ate, the place was newly renovated and mas malaki and mas maluwag ang space nila dito. If hindi ako nagkakamali, the renovation started last 2022 and it was finished last December 16, 2025. Ito yung sa akin, Swiss mocha and then caramel macchiato. Hindi ako nagkakape guys, so ang in-order ko is non-coffee. Kung hindi rin kayo nagkakape, meron din naman silang mga non-coffees. 10 out of 10. Masarap siya. Hindi siya ganun super tamis. Isang lasa, hindi ako marunong mag-describe eh. Sarap. Basta masarap. Dito kami ngayon sa Indian cuisine and malapit lang siya sa accommodation namin. Pero dito sa likod ng restaurant na to, meron silang grocery shop na mga Indian spices, Indian grocery shop. And bibilisan ako ng basmati rice kaso ang bigat, para ang kakasya na lang sa amin is mga 1 kilos na lang maximum na pwede kong i-add. So, delikado na mag-add pa ako ng 1 kilo. So, ang binili ko na lang is spices. Silang ako nito, yung pwede kong magamit. Bili ako nitong chicken tikka, then itong curry for chicken masala, gagamitin ko to. And then, umorder kami ng biryani. Last na pagkain na namin to dito. And then, tinry ko tong lassi, which is, daw siya, mango na may yogurt na Indian dessert. So, first time ko ito try yan. Good for 2 na yan. Si Jaymar, bumalik lang siya sa room kasi naglabas siya ng sama ng loob. Dahil mapili sa CR yun. Take ko lang siya and then kakain na kami. Last stop na rin namin to. And then later, ang flight namin is na-change from 11 p.m. na move into 9:55. So, napaaga yung flight namin, which is okay kasi mag-work pa ako bukas. Sobrang pagod. Ang dami namin pinuntahan ng museum. Siguro, hindi naman talaga totally nakakapagod yung trip namin. Ang nakakapagod talaga kasi yung init. This day, museum hopping ang ginawa namin and city hopping actually. Mas nakakapagod yung init compared dun sa ginawa naming activities ngayon. Ang init talaga. Nakakadarin yung init, guys. Ayun, nakakatawa kasi na maximize namin yung time namin. And nasunod namin lahat ng itinerary na nakalist. So actually, ako yung gumagawa ng itinerary namin. Every trip namin, ako yung gumagawa ng itinerary. So ang role ni Jaymar, siya yung nag-navigate sa maps. Hindi lang siguro namin napuntahan dito sa trip namin is yung Guimaras Island kasi kulang na talaga sa time, guys. We're back in Manila. Work again bukas. Ako yung love you dyan. Uy, huwag mo ko videoan. Hello. Feeling. Kami, it's already 11:17, so right on time lang naman yung paglabas namin ng airport. Uwi na kami.